Maganda po topic natin bago to. Ano ang best time to eat? Alam nyo ba anong oras? Yung oras lang na pagkain natin, i-adjust natin, maganda sa kalusugan natin. Ito mamaya, papakita ko 10 tips. Best time to eat para healthy, para sa mga may sakit, may acidic, may diabetes, tsaka yung best time to eat for weight loss. Adjust lang natin. Maganda po to. Actually, ito, isang guide lang to. Pwede naman sundin, pwede hindi sundin, pero medyo tama naman siya. Ang breakfast, ayon sa pag-aaral, maganda mga 1 hour after waking up. So, depende yun. Kung gising mo 8 a.m., hindi hanggang 9 a.m. yung breakfast mo. Pero kung gising mo 6 a.m., pwede 7 to 8 a.m. ang breakfast mo. Mga 1 hour after waking up para medyo gising na. Huwag din sobra late ang breakfast. Aabot na doon sa next, di ba? Ideal lunchtime, mga ganito, 12 o'clock up to 2 p.m., 4 hours after nung isa. Tapos maganda may break din ng mga 4 hours. Pero pwede kumain pa konti-konti in between. Tapos yung dinner, maganda maaga-aga din. Mamaya po ituturo ko sa inyo. Ba't maganda? Mga 6 to 7 p.m. maaga-aga para paghiga mo sa gabi, wala nang laman ng tiyan. Okay? Kasi kung pagkakain mo, hihiga ka agad, nako, mag-GERD ka, sasakit yan mo, baka bangungutin ka, hindi ka matutunawan. At mas nakakataba kumain ng dinner ng marami. Parang to, malito, ang dami dinner. Dapat ang dinner mo ang konti. Umaga, breakfast, lunch, yan ng marami. Bawal kumain ng marami sa gabi. Sinusundan po natin kasi yung circadian rhythm. Yung katawan natin, parang kahit ng mga hayop may circadian rhythm, may body rhythm. Alam ng mga hayop, ilang beses sila kakain, 2 times, 3 times a day. May rhythm. Ito yung normal rhythm ng tao. Pero syempre, baka sa habit nyo, baka binago nyo, baka night duty kayo, pwede nyo baguhin. Pero normally, sa ordinaryong tao, ito ang normal rhythm. Tignan natin, ha? Umpisahan natin sa gabi. Ito, 6 p.m. 5 p.m., yan ang pinakamaganda mag-exercise. 4 to 5 p.m. Diyan pinakamalakas yung katawan. Kaya yung mga games ng basketball, mga boxing gabi, ayun, diyan pinakamalakas. 6 to 7 p.m., yan ang magandang kain. Yan 7 hanggang 8 siguro. Kasi ang pinakamagandang tulog 10 to 11 p.m. May ganung pag-aaral na po. May bagong pag-aaral na nagsasabi pag 10 to 11 p.m. ang tulog mo, less heart attack, less stroke. Kasi sumasabay ka sa rhythm. Gusto ng katawan natin, pag madilim na, tulog na. Pag may araw na, gising na. Pag hindi tayo sumunod, medyo nai-stress yung katawan. Bakit? Kasi 9 p.m. naglalabas ng melatonin ang katawan natin, ang utak. So 9 p.m. maglalabas siya, kaya antokin ka na 9 p.m. Kaya 10 to 11 maganda tulog ka na. Para pag kumain ka na 6 to 7, may 3 hours matunaw. Ako kailangan ko mga 4 hours 4 hours matunaw yung pagkain. Huwag masyadong oily yung kinain para matunaw. 3 to 4 hours. Paghiga mo, medyo walang laman yung tiyan. Hindi na magbaback up. Hindi na mag-GERD. Hindi na mangangasim. Hindi na magiging acidic. Pag gising ng umaga naman, ito, tulog mo yan Pagdating ng 6, 7 a.m., bababa na yung melatonin na pampaantok. So, gising ka na dapat dito. At dito ka nakakain. Sa gabi, tingnan mo, sa 10 p.m., hindi ka na madudumi. Yung bituka mo, hihinto na, babagal na, kaya hindi ka madudumi. Pag gising mo 8 a.m., gagalaw na yung bituka, diyan ka madudumi. Pinaka-alert ka 10 a.m. So, sinusundan natin itong timing. Dapat ang breakfast, lunch natin may protina. Yan ang kulang sa kababayan natin. Hindi pwede puro kanin at ulam napakaliit. Kawawa naman yung mahirap. Puro kanin, tapos toyo lang o sarsa lang. Kailangan may konting protein. Yan, kailangan may protein. Hindi ko sinasabi lahat protein. Hindi ko sinasabi high protein, puro protein lang. Iba naman yun. Dapat everything in moderation. Dapat may protein. At least 1/4 ng plato natin, either may karne, may isda, may manok, may beans, may nuts, protein to lahat to. Tuna, eggs, protein yan.
gatas, protein din yan. Ito ang recommended healthy plate, pinggang Pinoy. Actually, healthy plate siya, ginawa lang Tagalog eh. So, ang 1/4 ng plato mo, na doon lang yung kanin. Ito, pinagbigyan yung Pinoy. Mas marami konti ang rice. More than 1/4. Dapat 1/4 lang yan eh. Tapos yung 1/4, dapat ito'y protina. Ha? Tapos 1/2, nandyan yung gulay. Puro gulay, konting prutas. Ang ganda ng picture, Doc Lisa. Gusto mo to? Ito, sinample. Okay, sinample yung pagkain. Dapat kalahati gulay, o medyo kalahati yung gulay at prutas. 1/4 kanin, 1/4, yan. Kukulangin si Doc Lisa sa 1 cup nito. Bali, wala yan. Ito, 1/2. Dito yung gulay. Oh. Pwedeng ganito yan, pinggang Pinoy. Pwedeng ganito sa breakfast. Pwede mo damihan breakfast and lunch. Sige, sobrahan natin. 1.5 cup kung gusto nyo. Ito na lang bawasan. So, para ibalik yung body clock natin sa tamang oras. Okay? So, pag nagugulo yung oras, dapat consistent yung tulog mo para consistent ang meal time mo. Consistent din yung gising mo para may araw. Consistent yung pagkain mo. Ito po, explain ko na sa inyo ha. 10 tips, binigay ko na yung oras ha. Number 1, wag mo guguluhin yung body clock. Di ba ang hirap, may jet lag, napuyat. As much as possible, kung meron kang ulcer, may GERD, makulot yan mo. Parang ako, irritable bowel, stress ka. Laging same time sana. O, kain mo. Ako, lagi 7 a.m., 11:30 a.m., tanghalian, 6 p.m. sa gabi. Laging ganon. Paulit-ulit. Kahit yung pagkain, halos paulit-ulit yung mga kinakain ko. Meal schedule para masanay. Kasi sinanay mo na yung tiyan mo. Kaya pagdating ng 6 p.m., gutom na ako. Kasi sinanay siya para sa mga alaga nating aso, pusa, di ba? Exact time darating sa pintuan natin, hingi siya ng pagkain. Breakfast, napakahalaga. You break the fast eh, breakfast. Kung makikita nyo, kung ang breakfast mo 7 a.m., tapos ang dinner mo 7 p.m., 12 hours na yun eh. So, okay yung 12 hours fasting. Ayan o. Restrict eating to 12 hours. Pwede na yun. So, 7 ng gabi, 7 ng umaga, 12 hours hindi ka kumain. Mas okay yun. Kasi yung mga gising pa madaling araw, may midnight snack pa, order pa ng pizza ng 11 p.m., alas 12 ng gabi, kakain pa, tataba ka talaga. Best time to eat to lose weight nga to. Breakfast, you break the fast ng buong gabi. Early lunch daw may benefits. Nakita nila. Yung mas maaga kumakain, less metabolic syndrome, less diabetes. O, mas maganda daw. Tayo 11. Oo, ayaw nila 11 eh. Kami 11 na kumain. Ako 11 na ako kumain eh. 5:30 kakain na rin ako ng gabi. Very early ako, 6:30 sa umaga. Mga 6:30. Early dinner may benefits din. Early dinner, nakita sa pag-aaral, mas mababa ang cholesterol. Mas mababa inflammation. Ito may mga pag-aaral siya. Less diabetes, less weight gain. Kasi maaga pa nga eh. 6 p.m. Kasi pag kumain kayo, pag lumamon ng maraming pagkain sa gabi, di ba, kumain ang dami, binawi mo sa gabi, matutulog ka na eh. So pag natulog ka, lahat yan magiging taba. Magiging taba na. Tsaka pag gabi, hindi na gano'n nagtutunaw. Hindi ka na gano'n matutunawan, babangungutin pa, sasabayan pa ng alak, lahat ng calories, di ba? So early dinner benefits, avoid GERD para hindi nga mag-GERD maaga ang dinner. Kaya para umabot ka sa 10 to 11 p.m. Ngayon, kung may diabetes ka, pwede exception. 'Di ba? Depende sa insulin mo, kailan ng injection mo, sinasabay. Depende sa pagkain. Oo. So, pwede mo i-adjust, 'di ba? Pag diabetes. Oo. Baka yung 12 hours na fasting, baka hindi kaya. So, pwede i-adjust mo konti. Walang kaso. Kung may health problems, mahina, o ano, pwede mo rin i-adjust. Walang problema. Tapos, syempre, depende sa katawan mo. Kung ano na kinasanayan mo, okay lang naman kung healthy ka naman. Pero usually, mas maganda pa rin yan. Meron kang regular meals. And ito, maganda. Number 10, heavy workout. Ito po, tingnan nyo, heavy workout. Pag maglalakad lang kayo, let's say lakad-lakad lang, exercise, kahit kailan kayo kumain, pwede before walking, after walking, walang kaso, lakad-lakad lang eh. Pero kung heavy exercise, basketball, tennis, jogging, running, ideally, mga 2 hours
2 hours before exercise. Kung 1 hour before exercise, pwede na matutunaw na pero medyo busog pa yun. Sa akin, mga 2 hours, 1 to 2 hours before exercise bago mag-heavy workout para meron kang sugar, di ba? Meron kang glucose, baka spaghetti yun siguro. Maraming carbohydrates para may energy. Tapos, after exercise, maganda rin kumain within 1 to 2 hours after exercise para yung mga nasirang muscle maka-repair. Okay. Pero dito po sa workout, medyo magulo pa yung pag-aaral. Hindi pa ganun ka-sure. May iba nagsasabi, pwede daw, mas maganda daw walang laman ng tiyan, bago mag-jogging, may ganung style din. So, depende po to. Depende po to. Pero sa normal na tao, 1 to 2 hours before exercise and 1 to 2 hours after eating, after exercise, doon kumain. Note ko lang yung sa breakfast maganda. Pagkagising, huwag kain agad. Siguro hintay 30 minutes, 1 hour para maka-balance yung katawan natin. Sana po nakatulong to mga videos natin. Guide lang po natin to para sa tamang pagkain. Sana po nakatulong. God bless.